Good morning internet. So ngayong araw na to is napakagandang araw. So hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. So sakto lang. So andito kami ngayon sa may coffee shop. Kasama ko si Aba. So ngayong araw na to, hindi food ang papakita ko sa inyo, kundi pag-usapan natin kung ano yung mga challenges ng mga tao bilang caregiver. So hindi lang ito dito sa Israel kundi sa buong mundo. Ano ba yung mga challenges bilang isang caregiver? Ano ba yung mga challenges bilang isang caregiver? Ang unang-unang na-experience natin ay stress. Yan. So kapag hindi mo na control ang stress, pwedeng mag-lead to depression. So saan ba nakukuha ang stress? Pwedeng makuha mo yung stress sa family or sa workplace. So sa workplace, kunyari na makukuha mo yung stress sa workplace kung puro ka na lang trabaho tapos hindi mo na binibigyan sarili mo ng time para mag-enjoy. Yan. So sa family naman, yes, nakaka-stress din ng family pag lalo na pag caregiver ka, nagtatrabaho ka sa ibang bansa and alam na nga nilang pagod ka, tapos saka ka lang tatawagan kapag may kailangan silang pera or kung ano man ang kailangan nilang bilhin. So yun is nakaka-add yun sa stress. Ang susunod na challenges na kinakaharap ng mga caregiver ay lack of self-care. Yan, yung sabi ko nga sa inyo kanina, kapag puro ka na lang trabaho, nakakalimutan mo ng bigyan ng oras yung sarili mo. Kaya doon pumapasok yung lack of self-care. So kapag nagkaroon ka ng ganon, maglilid yun into sickness. Yan. Gaya ng stress, lead to depression. Tapos pwede namang pag nagka-stress ka, hindi ka na nagkaroon ng self-care, magkakasakit ka. So yun yun. Next is burnout. Naman ang burnout. So ang burnout naman ay isa rin sa mga challenges na kinakaharap ng mga caregiver. So ang burnout ay yun yung sobrang stress na. Yung tipong apektuhan na yung mental, physical and emotional mo. So konting bagay lang, as in talagang umiinit na yung ulo mo. Yan. Kahit anong gawin mo, kahit makipag-usap ka man sa mga tao is parang walang epekto sa'yo, stress ka pa rin. Yan. So dito pumapasok din yung sinasabi nilang caregiver versus caretaker. So ang caregiver, yun yung inaalagaan mo, yung pasyente mo. Ang caretaker naman, yun yung ikaw mismo ang aayos sa kung ano man ang pwede mong ayusin dun sa pinagtatrabahuan mo, gaya ng bahay, kung ano-ano man doon sa loob ng bahay. So dapat dapat lagi nating isipin na caregiver tayo, hindi caretaker, to reduce the stress na mararanasan natin. And so dumating na yung in order namin ni Aba na coffee. So susunod na yung sandwich. So ngayon, ano nga ba yung pwede nating gawin para ma-manage natin yung stress na nararamdaman natin para hindi tayo magkaroon ng depression, sickness or burnout? So unang-una, acknowledge your emotion. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako expert sa caregiving. So binabase ko lang, sinasabi ko sa inyo kung ano yung nakikita ko at nararanasan ko. So ano nga ba yung una para ma-manage natin yung stress? As gaya ng sabi ko kanina, acknowledge your emotion. So don't be like a pressure cooker. Yeah? Alam niyo yung pressure cooker, kapag puno na, sige, pag uminit na siya ng uminit, pwede siyang sumabog. So wag niyo hayaan yon. So hangga't maaari, kung may mga friends kayo, kausapin niyo, ilabas niyo kung ano yung mga nararamdaman ninyo. And nandito na rin yung sandwich namin. Oh, thank you very much. Too much, right? Yes. דורון שלך כבר. So ito na, masarap. So may olive pa. Oh. Okay, so next naman na pag-manage natin is don't be afraid to ask for help. Kunyari, gaya ka sa akin dito, nasa isang lugar ka na as in malayo sa city. Kumbaga parang probinsya na tong lugar ko. Tapos wala kang mga friends,
Pero kunyari may nakita ka naman, may mga Pilipino, may mga Pinoy, pero hindi mo sila kilala, wala kang friends, don't be afraid to ask for help, dahil tutulungan ka naman nila. Hindi lahat, syempre may experience pa rin natin ang rejection, pero meron isa dyan na tutulungan ka, kakausapin ka para mailabas mo lahat ng nararamdaman mo, bibigyan ka ng payo. Yan. So next naman ay ang eat properly and exercise. Kaya nang sabi ko sa inyo, gaya na ito, sandwich, eat properly. And syempre, kung kunyari wala namang tindahan sa inyo, ganito ang gawin nyo. Umorder kayo. Yun, so nag-order si Aba ng pizza. So, lalabas na ako ngayon. مليون بقبوق اخي شلون خونش لو قلت له اثيوبيا Hello? Oh, this is the pizza? لا ما هو صاير Thank you very much. مطبيغة ترى مخليف موتو بانشر Ayan. ودي كنت فيها Ang daming in-order ni Aba na pizza. 1, 2, tatlo sa amin, tapos itong isa is gluten free para sa anak niya. So, eat properly and exercise. So, yung exercise, hindi ko naman sinasabi sa inyo na pumunta kayo sa gym, pumunta kayo sa mga park na kailangan nyo talagang magpagod. Hindi. Walking exercise is enough para maibsan yung stress na nararamdaman ninyo. So maglakad-lakad lang kayo. Yun yun. The next is ang lagi kong ginagawa, watching television or using internet. Yan. Pero disclaimer lang, hindi disclaimer, warning, wag kayong manonood sa mga content na sa tingin nyo is makakadagdag pa sa stress ninyo. Kunyari, ang stress ninyo ngayong araw na to ay sobrang homesick na kayo. Gusto nyo makasama pamilya nyo, gusto nyo umuwi ng Pilipinas. Tapos ang papanoorin nyo pa sa internet ay about family na namimiss nila ang isa't isa. Please, tanggalin nyo yon. Huwag nyong panoorin kasi mas lalong dadagdag lang sa stress, sa emotional stress nyo, sa mental stress. So siguro ang pwede nyong panoorin nyo is mga comedy, mga love story, sa mga mahilig ng love story dyan. Yan. And siguro pag sa internet naman, yan, so pwede kayong manood sa YouTube ko. Hindi na ako lalayo, sa YouTube ko, True Adventure 08. Yan, so i-type nyo lang, makikita nyo na dyan. Hindi na kayo may stress pag pinanood nyo yung mga videos ko. So yan, so hanggang dito na lang tong video na to. Huwag nyong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. And let's eat!